Ha? Mabuhay ah? Ito mga kabutil ah. Tatlo. Sabay na mulaklak. Ito ang laki ah. So, itong dalawa maliliit. Ayan. So, mahigit kalahating kilo na ito. Kung ito yung parehong ganito kalalaki, 1 kilo na yan, sobra pa. Kasi ito nasa 350 to 400 grams. Itong, ito. So, ito yung mga medyo maliliit. So, ang bilis mga kabutil ng dragon fruit, no? Ilang buwan pa lang ito. Ayan. November tinanim. Itong dito na tanim. Ayan. Oh. Ang laki pa. Hindi pag-aanong ano ito eh. Ang isang ano dito hindi namin na ano ng abono, dapat ito ay at least twice a month or monthly. Ito ang tagal na, parang ilang beses na abono namin. Oh, tingnan mo ang dami naman oh. Oh, mayroon naman ano, maliliit. Ayan. So, yan ang advantage, kagandahan ng dragon fruit. Lalo na ito, tingnan mo. Mayroong hinog na, mayroong ito, hindi lang lumaki. So ito yung reason nito kaya hindi lumaki, ay hindi sapat yung kanyang nutrient. Mayroong pandalawa, tingnan nyo. Ang dami ito. At saka ito magbubuka na. Yan. So ang dragon fruit talaga kailangan lang talaga alagaan mabuti. Ganda. Welcome back mga kabotel. Tayo ngayon nandito sa aming farm, sa aming dragon fruit plantation mga kabotel. Yan. So ito, may mga bunga na. Ito yung nilipat namin dito. So gandang bunga. May mga hinog na. Nakaharvest na kami dito ng dalawang beses, mga pailan-ilan. Sa aming ano, mga isang linggo pa ito pwede na. So marami na mga kabotel na bunga. Ito yung iba naman ay ito. Namamulaklak na. Ayan. Namamulaklak. Yung iba namatay oh. Hindi na buo. Yung iba. Yan pa oh. Ayan. So ang problema ngayon mga kabotel ay mayroon siyang fungus. Ito na oh. Yan oh, fungus. And then itong isa dito oh. Ayan. Ayan. So tatanggalin na natin ito mga may damage kasi ito mga kabutil, isa sa dahilan ng bakit nagkakapunggos ang dragon fruit ay yung ano mga kabutil, yung pag may damage na ay kuminsan may mga fungus na dumadami lalo na kung hindi natin matanggal. So dapat ay itanggalin agad yung may mga damage sa mga fungus kasi nakakahawa. So dapat itanggalin na lang kasi yun din eh. Yan. So tingnan ito, sayang. Pero ito naman hindi naman apektuhan minsan ang ilalim. Dahil ano lang naman, na pakinabangan pa naman. So dapat natin na tanggalin yung mga may sira na tulad nito. Yan. Yan. And then yung ating ginagamit, hindi natin nagagamitin na lang doon sa mga walang punggos. Kasi mahahawa. So ito mga kabutil, isa din ito sa ano. Ito naman ang reason na kaya ito. Marami akong ganito nangyari oh. Dahil ito no, dami oh. Hindi lang 100 ang dami nito na natanggal. Ayan. So pag-usapan natin sa mamaya kung ano yung reason na abort. Ang dami, sayang. Ang dami mga kabutil. So ito mga kabutil na dahilan, ito galing doon sa aming kabilang farm at nagkaroon ng daming ganito. Kasi ang isang reason pala nito, kaya nagkakaroon ng fungus, ay kapag siya ay hindi mainita ng araw. So dapat
ay itong dragon fruit ay dapat ay talagang araw-araw na initan. So, kaya ito naging ganito dahil nga doon sa aming farm nung kami paalis na ay naisipan kong taniman ng kamuting kahoy. At doon ang nangyari, hindi siya nainitan dahil sa mas malaki na sa kanya yung mas mataas na yung kamuting kahoy. Kaya hindi siya nagkaroon siya ng mga punggos. At napansin ko na doon sa portion na ano siya ng shade ng kamuting kahoy, doon na marami yung punggos. So, ang aking analisa ay isa yon pala sa dahilan. So, dapat ay kumbaga malinis. So, tanggalin na natin mga kabuti yung mga ganito. Kahit okay pa siya. Kasi tanggalin na natin yung mga may damage. Kasi ito sayang. May bulaklak pa. Kumisan ng tutuloy na bububuo. So dapat ay parati siyang ganito mga kabuti na wala siyang shade. At okay lang kung pailan-ilan lang, kung may naman, walang problema kung may ilang puno na nakaharang. Pero hindi yung sobra. Kasi ito at that time, dun sa kabila ay halos hindi na makita ang dragon fruit dahil sa kataas ng balinghoy, ng kamuting kahoy. Ayan. So, ang nangyari, hanggang paglipat namin dito, ito, ay pa rin. Pero nakikita ko naman, unti-unting nawawala na yung dahil nainitan niya. So, kailangan lang talaga mainitan. At ito yung common problem ng mga grower ng dragon fruit. Ito ang fungus. So, ang sabi ng iba, ang advice ay palitan na lang, tanggalin lahat. Palitan na lang ng tulad nito. So, wala na rin. Wala na rin kumbaga silbi. So, ito. Hindi ka muna tanggalin ng kabuti kasi baka tumuloy pa yan. Malay mo. Pero ito ay mga kabuti. Ang daming laglag na yung sinabi ko kanina. Daming mga nalaglag. Yan. So, may mga reason yan kung minsan pag payat yung dragon fruit, mayroon talagang nababawasan, namamatay. Pero itong, ang dami nito, halos majority siguro hindi lang bawat puno mayroong managlag. Ang dami dito, mayroon namang dalawa. So, hindi lang yan 500 siguro ang nalaglag. So, ipagpalagay lang kahit ng mga 200 yan nalaglag. Magtiging 1/4 kilo lang ang isa. Apat marami na rin yan. So, mga 50 kilos pa nung nawala. So, ito mga kabotel, mga dapat talaga tanggalin. So, ang isang reason niya mga kabotel, nung nakaraan kasing karaang linggo, umulan ng malakas, lalo na parang mga 8 umulan na hanggang sa lumakas, humina hanggang sa madaling araw. So, ang isa yun sa reason. So, ibig sabihin mga kabotel, hindi na pollinate. At yun ang problema kapag nagbulaklak ngayong gabi, tapos umulan nung gabi na yon. So, wala. Ang dami. So, yun ang sayang. Yun ay sayang na hindi na buo. Mabuti itong ito, bumunga ito ng kumbaga ito, hindi umulan. Namulaklak. So, ang dami na sa mga kabuti na. So, ito na yung sinasabi ko na isa, ay na-abort talaga siya, na-abort. Yan. Hindi pa siya namulaklak, ay na-abort na. At maraming mga ganyan. Kasi sadyang, kung ang katawan na hindi ready pa, ito siya, dumakabuti lang. Pwede niyang harvest. Pag hindi pa ready ang tanim, hindi talaga siya hindi talaga matutuloy. Pero itong nabulaklak na, tulad ito, ito yung kasama nung na-abort. Tatlo. Ayan, tatlo.
Sayang yung batch na yon. Ang dami sana. Mabuti na lamang at yun ang kagandahan mga kabutil sa dragon fruit. Tuloy-tuloy at mo. Ito yung mga ito yung kasabayan nun. Ito yung the following day. Yan. The following day na hindi siya na apektuhan. Kasi umulan nung ulihin na yung huli ng araw. Yung sunod na araw ay madaling araw na siya umulan. So nakaano na siya. Napulinit na siya. So yan ang problema kung umulan ng mga alas 8 pala ng gabi. Yan. Ang dami nga makabotel na, sayang. So ito ang mo. So, yan ang kagandahan sa dragon fruit eh. Kung sa ibang bulaklak ay maano ka, hindi ka naka timing, pwede na. Pero hindi pa siya ay hindi ka maano kasi mayroon pang susunod. Yan. And then kumbaga tuloy-tuloy siya, mayroong mga makita natin na pa lang siya nung maliliit pa lang. Ayan. So dapat talaga yung ulan. Pero pag halimbawa, 'di ba, kung 'yun ay pwedeng kung nalagyan niya ng takip, halimbawa, nalagyan siya ng takip, ay posibleng na hindi siya ma-abort. Kasi kung mayroon siyang kung malalagyan ng plastic, kasi self-pollinated naman siya. So hindi ma-abort. Ang problema, hindi naman natin expected yun na uulan. At wala naman tayong pangbalot ng plastic na ang dami yan eh. Kung ilang sabi ko mga 500 siguro yan eh. Kasi itong aming tanim na yan dito, more than 3,000 ito eh. 2,000 pa. Itong malagayan to na nilipat namin dito mga kabote, ito ay 600 na poste. Maliban yung mga bagong tanim namin. So ito mga kabote, yung sinasabi ko. Yan. May mamulaklak, mayroong maliliit. Yan. So mayroong matanda na, kumbaga siguro 2 weeks yan na harvest na. So yun ang advantage. So yan dapat ang ating maganda itanim ito. So ang isang malaking problema lang talaga dito mga kabutel sa pag-alaga nito yung fungus. Yun lang talaga number 1 na problem. Kalimitan marami yung mga nakita ko na ganito. Lalo na siya kung mga 2 years old na tree. So dapat ay yung ma-maintain niya yung kanyang dapat mawala siya ng moisture. So ito yung resulta nung napabayaan namin. Yan. Dahil sa tinanim namin ng kamuting kahoy. So ito mga kabote, punta natin yung kabilang side na may mga kamuting kahoy. Nandito na rin naman yung mga kamuting kahoy. So ito mga kamuting kahoy dito mga kabote, ito mga pulang ito dito. Hindi namin tinanim. Yung galing sa buto na kamuting kahoy. Ayan. So ito yung mga problema mga kabote, damage na isang fungus. Ito mga kabote yung mga kamuting kahoy, tubuan dito. Ayan. Buto lang ito. Ayan. So at that time na nandoon, marami kasi nakatanim kaya yun nasira. Nagkaroon ng fungus, hindi siya natuyuan na. So dapat pala kung may tanim na kamuting kahoy ito, yung isa lang tulad nun kaya nyo mapansin yung isang sanga lang, isang puno lang. So pwede siguro. Pero isang sugal. Isang sugal. Kasi baka maging sanhi naman siya ng pagdami ng fungus. So sayang yung ating tanim. So kung gusto natin mag-intercrop nito dito sa kasi kung nahinayin ito sa lupa, mas maganda yung gumagapang lang, hindi siya maka-apekto. So yun ang aking pinag-aaralan na kung mag-intercrop kasi yun ang naging resulta. So may mga intercrop kami dito ay pakwan. So luya dito, may mga tanim kami ng luya dito mga kabuti na. So hindi naman siya maka-apekto kasi ito pa rin ay rin ng init ng araw. Ayan. So tingnan nyo tulad nito Ayan, ang natabunan na yung dragon fruit.
makakapekto mga kabutil. So dapat ay ano, hanggat maaari ay walang shade. So plano sana namin ito mga kabutil lagyan ng kamuting kahoy, pero sa ngayon parang medyo po hindi na lang. Kasi kawawa naman yung ating dahon. So ito naman mga kabutil, yan, itong portion na ito, naano na siya ng sakit. Bagong tanim lang ito, pero ang dami nang may mga sakit, no? Sayang, hindi na. Tatlo, no? Bagong tanim lang ito. Noong December. Kaya lang ito na yung mga sakit nandiyan, na. Ito yung sinasabi ko mga kabutil, na kung mag-intercrop tayo, ay dapat ay yung ano lang, yung hindi makakataas. So pwede nga tayong itanim ay ginto, gulay, na yung mababa lang. Pwede siguro talong, or iba pang mga tanim na hindi makakasagabal. Pinya, kasi yung pinya naman ay basta nandito na sa gitna, huwag lang dito sa in between, kasi ay inaakit ng langgam o yung mga ants, yun ang makakasira. Akit hindi ito. So yun ang dapat mga kabutil. So pag ganito, ang ating gagawin, the best remedy dito ay pantanggalin na natin. Kasi wala din itong mangyayari. So ganun ang gagawin natin. Yun, sayang na. Ayun, ganyan, kalabo na lang. Kasi baka yan ay, para hindi dumami. So, ito nanditong side, na ano rin ng, galing dito siguro mga kabutil, no? Gumapang papunta rito. Yan. Ito mga kabutil, sayang, hindi ko nakita, Sayang, hindi ko napansin. Yan. Mabubuhay sana ito kasi ito yun, Wala tayong mana na. Nadaanan siya ng Nagaanan siya ng pool. Ito, yan siya mga kabutil, Yan. Kasabay ito, asunuran ito nagbuka. Itong isa na buhay, itong isa ay hindi. Tinan mo mga kabutil, ang bilis ng dragon fruit, no? Biro mo, December lang tinanim. Lalo na yung isa, 3. Yun nandoon, tatlo. At saka mayroon pa isa. So ito nandito. Ito yung gusto kong ibigay sa inyong idea mga kabutil. Hanggat maaari nga pala kung may tanggalin na kaagad tulad nito dapat pala hindi na lang namin ito dinala dito yung mga may sakit. Nadala pa Nagtanim na ng panibago. Kasi ito yung nagdala ng dito. Kaya ito ay nakasama na hawaan nito. Kasi yung hangin pupunta dito. So kasi yung nandoon side, kabila wala naman. So dapat pala ay control natin siya agad. Kasi pag hindi natin makontrol ay mauubos yung ating mga dragon fruit. So sayang ang effort natin. Sayang yung mga kumbaga mag-harvest na sana. Dapat alam na ito. After yung kasagaran talaga ng dragon fruit ay 3 years. 3 years old kasi ito, magwa 1 year pa lang ito sa December. So ibig sabihin yung ilalaki na to, mas marami yung ating ma-harvest. Yan. So yun nga, ang pinaka-critical na problema natin, ang pinakamalaking problema yung fungus. Na dapat nating alagaan ng pruning, alagaan natin ng tanggal para sa ganun hindi masira. Ang isang maganda spray sana dito, mga kabutil, ay Puradan. Ang problema ay nagabunga na siya. So dapat ay bago sana nagbunga ito ay ma-spray ng Puradan kasi maganda yung Puradan pang ng fungus. So yan mga kabutil, maraming mga bunga na. Mag-harvest kami siguro after 2 days mag-harvest na. Kasi yung iba ay pwede nang ma-harvest. So doon pa sa kabilang side.
So, ang aking maibigay lang sa inyo na advice ay yung ating dragon fruit ay iwasan na mayroong shade. Dapat siya ay pag sikat ng araw ay matuyo yung lahat ng tubig para hindi akyatin ng fungus. And then, pwedeng spray natin ng mga fungicide niya. Yan, para sa ganun ay ma-control. At ito yung kalimitang pero kung ito yung kalimitang problema. Pero kung halimbawang punti pa lang mga kabutil ay yung fungus, umpisa pa lang, hanggat maaari, tanggalin siya agad. Itapon siya agad sa malayo, sunugin para sa ganun na hindi makahawa. So, yun ang mas mabuti kung wala pa. Kasi itong sa akin ay halos ng mga fungus ito nandito. So, mabuti na lang mga kabuti at meron ako sa kabilang site. So, at least ay kung ito man ay maapektuhan ay meron pa sa kabila. Pero, hanggat maaari, ay wag nating kumbaga paramihin yung fungus. Ayan, so yun ang ating dapat gawin. I-pruning, kaagad ng fungicide at saka abunuhan. Kasi pag malakas ang ng resistensya ng dragon fruit, hindi maka-apekto, maka-atake yan. So yun lang, kinakailangan walang shade, i-pruning kagad, tanggalin, spray ng fungicide, at saka siyempre abunuhan para sa ganon ay maging mataba at kayang labanan niya ang mga sakit na dumadapo sa tanim. So yun lang po mga kabutil, maraming salamat sa inyong patuloy sa panonood ng aming video. At kung doon sa mga bago pa lamang, marami kaming may mga video, at kung gusto nyong parati kaming mapanood ng aming mga pagtatanim o pag-alaga ng halaman, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Yan. At saka hit ang notification bell para updated po kayo sa mga video namin upload. Yun lang po. Maraming salamat ulit. Ito si Sir Joel Falconitan Jr. Isang guro by professor, isang farmer by passion.